Welcome sa part 2 ng ating weekend charting. Again, dito tayo nag-poll sa Facebook, no? At before we proceed sa ating charting, invite ko muna kayo, no? If you are interested to join us sa ating advanced technical trading course, this will start on June 29, yan. And will end on July 21, 2024. So if you're interested to join us sa ating technical trading course, so ito yung mga curriculum, yan yung mga topics, and yun, you will have a privilege na to join us sa ating private support groups, Discord. Nandun yung mga stock screeners and watch list, mga market outlook every week, updates, and cryptocurrency. Yun, if you want to join us, just message us, or you can enroll directly dito sa link and then just follow these instructions. Nandiyan naman ang mga instruction. Okay, so yun lang, and start na tayo sa ating charting. SMPH. Okay, so downtrend. Long term to, or let's say, long term kasi 2021 pa tayo. Long term downtrend, ang maganda lang is you are at the support level, no, ng long term downtrend. So meaning, kahit sabihin natin long term downtrend yan, it will bounce kasi may channel naman, parang ganyan lang. So kung hihilahin natin yan, so pwede yan na sumunod pag ano, no, di ba? So since nandito ka, pwede mo pa rin i-trade yun at ito yung target niya, di ba? So mula dito, yun, may upside kang 31%. Earnings 10%. Medyo hindi nyo na-sustain. Wala talagang masyadong pera ang mga tao ngayon. Ayaw na mag-mall. Pero hindi, malaki pa rin yan. Ayun, no? 10 billion. No? 10 billion Q1. Ibig sabihin yan, 3 billion per month. Malaking income yun. Diba? So, masyado lang malaki talaga si SMPH para ma-sustain yung malaking earnings na yun, no? Para mag-grow pa. Pero lagi naman silang may mga new malls, no? At mga new programs para mga new ventures. Okay? So technically, yan ang kanyang pattern. Nasa support ka. So kahit downtrend, can go. Yan. Pwede rin kahit dito, no? Let's say medium term. Yan. Pwede natin ito na lang. You know, pwede rin ganyan. At let's say dito ako pumasok. So yun ang target dyan. 17%. So, okay pa rin. May range pa rin naman. No? Technically. Okay? Technically. Sa FA niya, 10% earnings. Medyo miss sa estimates kasi 14. Q1 pa lang naman yan. Siyempre, malakas yan pag December. November, December, yung Q4. Tsaka Q3. PE niya is 19 times, no? Or 21. Bihirang-bihirang makita sa 20 times PE yan. Though, yun nga, mababa ang earnings. Pero sa fair value, panalo pa rin. Ang fair value niya is 39 ang average. 42% upside, no? With 4 buy rating. So, goods pa rin SMPH. Yun nga, sabihin mo lang technically down, may upside. Including sa fundamentals. Okay? Next. Nickel. Yun, may sell on rallying isa, dalawang hold. Mataas naman ang dividends, pero grabe yung income nyo. 74% negative ang estimate lang is positive 7 sana, pero grabe yun. Malaki sana yung upside niya, pero kung gantong mis-estimates, baka hindi lang na-revise yan. Sa sobrang laki nito. 74% drop. Check nga natin sa chart. Yun, ang lalim na nga. No touch ako sa ganyang scenario. Ayun, no? Negative 74. Hindi lang miss-estimates yan, no? Super miss. Dapat may reason yan bakit ganyan. Negative 46 annual. Grabe yan. Puro negative. So, avoid muna yung kanyang mga earnings. Though mataas yung dividends, di buy sa dividends before. No? Pero hindi naman siya one time, big time magbigay. Kaya investment yung style niya. Kaya lugi. No? November, malaki pag November. Kaya pala basag yung support.
Pero nung lumabas yung earnings, di na siya bumagsak. No? Mukhang digested. Dito siya bumagsak bago lumabas to. Annual. Okay? Paakyat. Short term. Pero parang ganito yung mga ASIN dati. Hindi mo alam kung saan ang bottom yan. Okay. The best is antayin nyo muna mag-recover. Ayun, binasag yung level na yan. Pwedeng mag-retest naman dyan, pero mahirap mag-trade ng relief. Okay? Hindi siya bullish. Okay, so that's the reason bakit failed rally. Kung type niya talaga, buy as low or buy near sa support. Dito, target 485. Malaki din, 19 din. Pero malaking risk yan. Kasi evident naman dito. May sell on rally na nga eh. Sabihin kung naipit ka, ibenta mo na sa rally. Huwag mo nang paniwalaan daw kasi mag-a-adjust yan dito. Base dito. Okay? So that's nickel. Next is ASIN. Parang na-chart na to si ASIN kanina. Oo nga, na-chart na si ASIN. So wala na to si ASIN. Tapos na. AEV. Doon sa ating ayan, dito sa ating valuation table, basta may mga red yan, avoid yun. Lalo na dito kung dito may red. Saka dito, avoid na yun. Okay. AEV, ang nangyari dyan is remove sa MSCI as I remember, during our charting sa live charting parang dyan yan, wala pa yan dyan. Tapos biglang binasag yung support. Ayan. So, dito dapat yung abangan pero sabi natin dahil malaki yung itatapon. May chance pang basagin yun. So, yun na nga. Lumampas pa dito. At least hindi umabot dito, 34. Good bounce. Tingnan natin. Tingnan natin kung good bounce. Ayun. May malaking trend doon. Kaya lang. So, most likely may yan. May retest. Pag yan ay naka-break. Pag nabasag yan. Ayan. Pag nabasag yung resistance na yan, may chance yan umakyat dun. Ayan, hanggang dun. 44. Okay? Kung ma-maintain niya yung pag-akyat niya, kung mabasag niya to, pag hindi, dyan na muna yan sa level na yan. Dahil hindi rin naman ganun kagandahan to. Ayun ito niyo ang baba ng earnings. Though above estimate, pero ang baba niya para sa blue chips 7%. 3% ang baba din. So hindi maganda yung forecast. PE is 9. Undervalued naman. Fundamentals, okay din. Cheap din. 43% upside sa current level. May 4% dividends. And yun lang. Ano pa? Good debt to equity, galing. Baba. Current, daming pera. Baba lang ng talaga ng earnings. ROE, ROA. Net profit, okay. Pero yung dalawa, mababa. So far, pwedeng i-bottom fish. Kung magbibigay pa ng isa pa dito. Pero I doubt. Baka dito na lang yan. 37. Or breakout. Okay? Pero not conglomerates kasi, Kaya hindi ganun kaganda ang galawan. So, weekly. Check natin sa weekly. Yun, nasa ilalim na pala to. Yun. Good entry yan pag nakuha mo dito sa 35. Next. AEV. RCR. Sa kabila, RCR. So, si RCR is may news about Infusion. Ganda ng rating.
Buy, strong buy. Tapos, 82% ang taas, diba? Return on asset, 53, laki din. Walang debt, liit. Current ratio, dami. Earnings, okay lang yan. Mahalaga is mataas ang dividend, 7.69. RCR, good FA. RCR, balik sa daily. Sa akin, goods to RCR. Kasi nga, di ba? Alam niyo naman ako ngayon, or lately pala, it's nag-shift tayo sa naging busy kasi. Alam kong magiging busy. That's why inunahan na agad. Nag-shift na sa long-term and defensive. No? Kaya, tagal nga natin din nag-charting eh. Kasi nga naging busy. So, pumusisyon tayo sa mga ganyan. Defensive and pwedeng long-term. Yung kahit hindi mo tingnan ng isang linggo, hayaan mo lang siya. Kasi yan yung mga bet nating play. Yun lang. Pero dahil active na ulit, it's time, no, to trade some. Kaya lang kasi, ang view natin kasi is long term, no. And, hindi ka dapat malikot, no. At maliit lang yung portfolio na allocated sa short term trading. At malaki pa rin yung mga nasa ganitong defensive play with dividends. So, yan talaga ang play, defensive. Na in the long run, pag nag-recover ang equities, kasama pa rin, no? Sabihin, pag hindi nag-recover, may dividends ka. Pag nag-recover, kasama ka sa aakyat. Yan yung defensive mindset previously. No? Nung busy pa. Pero, plus, sa economic cycle, ito talaga yung time to accumulate and to become defensive. Pero darating tayo sa time na magiging active ulit. No, pag may opportunity. Sa akin walang opportunity masyado. Pero may pailan-ilan, no? Sa screener makikita. Yan. RCR. Range dyan. Meron niyang infusion. Malaki, no? Around 36 B yata. Not sure. Pero mataas binenta, no? Sa current price. Mas mataas. Around mga 6. Yan. Not sure, no? Hanapin yung news. Pero alam ko mataas sa current level. Well, nangyari na rin yan kay Sirit, kay Emrit, kay Arit, puro ganun. So, good sign yun for REITs sa holders kasi may dilution in short term kasi dumami yung shares. Pero dumami naman yung leasable land area. So, mas lalaki yung dividends nyo. So, equal lang din. Tsaka goods yun for or REITs yung may mga nag-i-infuse. Ang hindi maganda yung hindi nag-i-infuse. Okay? So, okay yan. 7% dividends per annum. Okay, last DD. Sana si DD. Yun. DD, okay rin to. Dahil walang rating, di ba? Walang dividends, walang rating, wala kahit ano. So, fundamentals X. Maliban sa earnings. Pero ang driver talaga ni DD is yung hype. Grabe, no? Is yung hype niya na magpapalist daw siya sa Nasdaq. Kaya yan umaakyat. Yun, no? 66%. 60%. Yun kasi yung news dyan, no? Sayang kung active na huli natin yan, Hindi. Pero nadinig natin yung balita na yun. Magpapalist sa Nasdaq, tagal niyang tulog. Well, ganyan din yung ginawa ni dati. Ni Emmy. No? Tingnan natin si Emmy. Nagpalist din yan sa Nasdaq. Ito yun. Ayan. Yun. So, mag-iingat kayo kay DD dahil ito, nagpalist sa Nasdaq. Dual listing. Nasdaq or SGX yata. SGX yata, Singapore. So, yun. Nung tapos na yung listing, ganyan pa nga, nagparabolic po. Meron pa rin ganun, sukatin natin. 142% nag-conso dito. 70. Yun. Dahil ito ay nagpapalist din sa Nasdaq, malamang is parehas lang mangyayari. Pero, di ba 74%, no? Ito, pag sinukat mo to, nandun na siya sa 74.
ayun, nasa 60 na, 64. So, malapit na yung tok-tok, kumbaga. So, late na. In other words, no? Kung ngayon hahabol, kita niyo yung candle, oh. Di ba? Kinatay na kinatay. Late na kung hahabol. Kung may hawak, hold set ng trail stop. Okay, saan dito sa MA na to? Yan ang trail stop. Pag tinamaan yan, sell all, no? Or, ang pwede rin is sell sa announcement nung na-list na. Pero kung hindi malilist, o sell pa rin. Pag hindi na-list. Pag na-list, sell pa rin. Pares lang. Okay? So, currently, kaka-breakout lang dun. Kung gusto humabol, tight cut yan, Ito yung mga short-term trade lang. No mercy ang cut yan. Yun. Pwede pa umakyat yan. Okay? Pero marami ng volume kasi. Ayun, marami nang nakuha. Okay, so yun. Yun ang catalyst ni DD. Magpapalist sa Nasdaq or i-confirm yung kung Nasdaq nga. Pero magpapadual listing to. Kaya ganun. Yan din yung balak dati ni Sirtec. Di ba? Kaso hindi natuloy-tuloy. Kaya hindi lahat ng dual listing is nagiging successful. Meron ding failed. Ayan, no? At dahil failed, dahil failed, di balik sa ilalim, no? Nangyayari yun. So, ito, hype pa lang to na magpapalist, pero not sure. Dahil hype, akyat na. No? Pag nagpalist, benta na. So, kayo, galingan nyo, kasi kung may hawak kayo at failed, hindi natuloy, benta agad. Kakainin ng kasamang capital nyo. Or pwedeng kainin yung gain lang, no? At least may matira. Pag na-list yan, ganun pa rin, sell pa rin. Okay? Yun ang play sa mga listing, mga dual listing. Ang tanong hanggang saan, well, hindi natin alam. Depende yan sa driver at saka sa nagda-drive. Okay? At saka sa mga events kung pass or failed, no, sa listing niya. Yun lang ang ating insight kay DD. Pero kung basta, ang masasabi ko lang, be updated sa news kasi mahirap bumili. Mamaya bumagsak yan, kala mo pullback. Yung pala, yun? Failed pala yung listing niya. Di ba? Bottomless na naman. So, mahirap yung ganun. Kung gusto niyo to, updated ka dapat sa mga chismis. Okay? Kasi ito ay speculative. Not the likes of mga blue chips na isang buwan mong iwanan, 3 buwan, 6 na buwan. Pagbalik mo, buhay pa rin yung portfolio mo. No? Pero ito, maiwanan mo lang ito ng isang araw, isang bad news, patay na, pati capital kinain na. No? So, yun yung delikado sa speculative. That's why meron tayong topic tungkol dyan. No? Tawag nating risk management. Yun, no? Tsaka statistics. Kailangan bang mag-trade ng basura? Depende kung pasok sa statistics, no? At sa growth mo, investment plan. At pag nag-trade ka, anong diskarte? Meron dyan. No? Yan tawag nating mga cut loss. Yun, portfolio management and stock selection. Pasok ba yan sa stock selection mo? Kung pasok sa risk profile mo at saka sa personality. Pag hindi, out yan. Yan yung madalas kumain ng portfolio. Isang tama, or instead, sabi mo na, 10 tama. No? 10 tama. 1,000% gain. Lalo sa global market. Pero isang mali lang, ubos pati capital. No? So, yun yung pinag-aaralan natin. Kung lahat ba ay pwedeng mag-trade ng ganito o sino lang yung pwede. At kung pwede ka, kung pasok yung criteria mo, yung profiling mo, anong diskarte. Okay? So, yun lang. If you want to join us, so just click the description and enroll using this form or link. Okay? So, yun lang. Thanks for watching and please share this video sa mga groups nyo para naman at least malayo-layo o mabot ng ating video.